Ma'am Sylvia, itong biological control, marami na rin tayong technologies but hindi pa siya accessible sa maraming farmers. But sa ibang countries like Vietnam, Thailand, available ang biological control sa mga agricultural supply. They can buy. Kailan darating yung ganyang situation sa atin? Narinig mo yun? Yun ba yung ating ipoproduce? Kagaya ng sir, hanggang ngayon, wala tayo rito. Ang Malaysia lang ang meron, pero ang original pala niya nanggaling sa US. Ngayon, tinatanong ko kung hindi tayo pwedeng gumawa rito. Hindi pa raw dahil lang... FDA. Hindi pa nagdaan sa FDA. Hindi, actually, we can do it eh. Di ba? Yung sinasabi ni Buddy na na can we produce enough na pwede nating ibenta sa mga... Pwede ako, yung GMF at saka yung Buberia, pwede tayo mag-produce na rito. And benta sa mga agricultural supply stores. Ha? Di ba? Even trichoderma. Trichoderma. Sa ngayon, nanghihingi ka pa, nakapila ka pa, sinusundo ka pa sa BPI. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Locally produced na rin siya or imported pa rin? Local na rin. Marami na nga locally, pero hindi pa rin nila pinaproduce commercially. Para yung gusto mo na ibenta sa mga It can be done kung talagang pwede, kung talagang planuhin lang. And don't sell it too expensive. Para, yes. Alam mo po kasing gumagawa ng private sector, government ang PCA pa lang gumagawa sa Quezon, sa Davao, yun lang. Kaya, pero open ba ang government for private sector to produce itong mga technologies? Tinuturo nga sa atin Consider na kaming private. Private. Consider na kaming private. Yeah. Pwede natin projectan yon, yung sinabi mong yon. Trichoderma lang di ba? Why can't we buy it? Kung mag-organic ka talaga, yung trichoderma po, kasi mabilis mag-compose yun. Halimbawa, meron kang i-compose na yung coconut na giniling. Maganda yung idea niya. Pero like trichoderma, mahirap bang i-produce? Hindi naman. Maligwaya po, pare-pares lang ang produce. Madali lang. Madali lang. So dito sa laboratory niyo, napakadami yung pwedeng ma-produce niyan dito. Oo, pwede, no? Bali, 5 ata, warani. You're just giving us an idea now. That's a good idea na ibenta natin sa mga agri-stores na wag mahal para accessible sa lahat ng farmers. No? At saka... Ma'am, tutulong ako i-promote kung meron ba. Okay. I-promote natin para malaman ng buong Pilipinas. Alam niyo kasi sir kung bakit hindi tayo nag-click sa agriculture. Yung mga nagpo-produce na private, masyado nilang tinataasan. Tinutubuan. Kaya mga farmer ngayon. Ayaw bilhin. Oo. Kasi mahal. Oo. Kagaya nga ng organic. Alam niyo yung organic, kagaya niya, libre lang yung tayo ng manok. Ibebenta nila 180 pesos. Sino bibili ng 180 pesos? Wala akong 50 pesos yung puhunan mo. Kung magtanim yung tao, hindi naman niya mapalitaw yung pinambili ng organic. And then ma'am, since foundation kayo, pwede niyong ibigay ng halos pamigay pa nga Kahit na pamigay. Di ba yung mga buko natin, ma'am, binibenta na nila ng 350, tayo binigay lang natin ng 150, binigay lang natin yung gastos. We got it all the way from Zamboanga. Kung ano lang yung bili namin sa Zamboanga, pinatong yung exact transpo is 150. Deliver pa namin, sir. Bumili kami ng bagang lalaki, 15 pesos ang isa. Bili kami ng organic. Sabi ni Doc Rivera, binenta niyong 150? Di ba kayo lugi noon?
Ewan ko po kay Ma'am Sylvia. Di ba mga foundation? Hindi, gusto lang namin talaga makapagtanim sila ng... Yes. Ay, naku, pinikap pa ng iba dito. Tuwang-tuwa sila. Kaya nga lang, napakalungkot kasi nung nag-pandemic, di nila masyadong naalagaan. Tapos nag-weevil pa. So ngayon... At saka ma'am, alam niyo pa yung binigay niyong presyo sa akin noon? 100 lang. Sabi ko, ma'am, malulugi po tayo niyan. Kahit gawin natin 150 yan para mabalik yung gastos. Kaya mong ibenta ng 150, sabi niya. Ay kahit po 250, kukunin yan, sabi ko. Ayun, kaya naging 150. Kasi laki ng gastos namin. Pinakita ko sa kanya eh. Opo. Pinakita ko sa kanya kung okay na lahat yung tinanim natin, benta natin at 50, okay na tayo, kikita na tayo. So, Ma'am Sylvia, may available po ng mga seedlings ngayon for those viewers na gustong magkaroon. wala pa. Wala. Kasi ano pa tayo, naghihintay pa ng another Naghihintay 1.5 years para yung natanim namin 2-3 years ago. Na coconuts. Pag namunga yun, pwede na. Kasi by stages namin natanim. But for the mango and cacao seedlings, Kakao malapit na rin kasi pwede nang dugtungan eh. 'Di ba? Pwede nang dugtungan. Yung yung mangga, siguro yung matitira na mangga After na hindi maitanim namin, ninyo. Oo, kasi nagtatanim tayo ngayon, pwede na nating ibenta. At saka ano yan ha? Tag seedlings yes. ng Considered Sweet mother Elena. plant. Mother plants Mother yan. plant siya pag tinanim ninyo. Yeah. It's more on mother plant rather than kukuhanin ng kakainin. Ma'am Sylvia, on a personal naman po, kasi 'di ba matagal na kayo sa government, iba-ibang administration na I think naging secretary din ho ba kayo? Undersecretary sa DENR. DENR. Si Gina Lopez, under kay Gina Lopez. Ma'am, 1.5 years. Oo, sa tagal niya na sa serbisyo, tapos nandito pa kayo sa foundation, tuloy-tuloy pa rin, ayaw niyong magpahinga. Oo, nangihingi lang ako sa Diyos ng 10 years. 10 years Kasi 75 na ako. So gusto ko 10 years para makita kong mamunga, makita kong mapamigay yung ating gustong gawin. Kasi pag hindi tayo umabot sa level na yon, parang lahat ng pinagpaguran natin ngayon, pag hindi natin abutan yung cycle na gusto natin, which is encourage the other farmers in Region 3 na nga lang, na magkaroon ng mga hybrid coconuts, ng mga EVR. Would you believe, kausap ko si Philip Yang, yung asawa niya, yung nag-training dito ng chocolate, si Nancy. Alam mo, sila yung nagsusupply ng lahat ng halo-halo mix ng Jollibee, ng inasal. Yung halo-halo. Halos lahat daw imported. Even the banana? No, banana lang yata ang hindi. Ang local? Ang number 1 nilang ini-import, jackfruit. Jackfruit? Can you imagine? Oh. Sumadal na natin. Hindi ka ba iiyak? So, yung goal natin na livelihood, may kasama ng national, di ba, na tulong sa national na mapadami natin yung mga fruit trees, na mga mother trees. Tapos kanina pinag-uusapan namin yung mangga. Dati tayo, number one. Oh, paano tayo sana mabalik natin sa number 1 kung mag-click yung ating ultra So yun ang gusto nating marating, di ba? Why 10 years? Kasi it will take that cycle to to see them fruit. And then ma-propagate yung inyong ginagawang laboratory na perfect na ninyo, and that's a good idea you just gave, na we can talk to the suppliers ng mga agri so they can sell the produce, no? Sana naman hindi namin nagawa lahat sa TRC, baka ngayon magawa natin. Ang ganda ng TRC. Sayang ang sayang siya. Pero yung mga namimit ko sa camp, ay nako, sila lahat yung katrabaho namin. Yung chancellor ng UP, yung head ng ganito, yung sa UP.
Tapos yun, namatay si Guerrero, may isa pang namatay ahead. Isa silang namamatay. Ito mga bata, tumitingin ko. Hindi pa sila pinapanganak. Anong year kayo pinanganak? 2000. Yeah. Marami pa kayo bakit. Pero may AI sila eh. May AI With sila. AI, you can diba? advance. Isang ganun malaki. Uy, kompleto Yun na ang- yung research. Yun ang next ambition ko na encourage KDF to go AI. Yun ang next na gusto kong kasama yun sa 10 years ko na hinihingi sa Diyos. Kaya lang, baka pagdating ng 10 years, di na ako makapaglakad. Ma'am, ang Kapampangan Development Foundation. Magpo 40 years sa 2027. Now, we were founded in 1987. 1987. This nag-turn tayong 38. Okay. 38. So 1 year to go, we will celebrate in a big way 2024. In 2024. Na-mention nyo kanina na yung mga early years, marami rin kayong limitations, problems sa funding. Pero ngayon, ma'am, wala na kayong problema kasi nasa MVP group kayo. Hindi. Maganda yung nangyari sa atin, nabigyan tayo ng building. Pag wala tayong building at nag-pandemic, baka wala na tayo ngayon. Maraming nag-close shop nung nag-pandemic. Nung nag-pandemic, because amin yung building, yung JAD MC, pinapahiram sa atin, wala tayong bayad. Yung MVP, wala rin tayong bayad. At least, wala tayong rental expense na pinoproblema. And then, ang kulang na lang natin yung pansweldo sa tao, di ba? So, and then, ang daming hiningi ng DOH para magbukas tayo. Kailangan nakakwarto ang mga tao, hindi pwedeng tabi-tabi, magkakahawaan and all. We were able to do all that, di ba? So, you pray that all of us, ito, mga bata pa lahat yan, that all of us will have another, never mind, kung 5 years, papamunga mo na yan, no? Kung ayaw ng 10. Ma'am, share ko lang po yung lahat, di ba? Malaking gastos na kasi ma'am sa mga pa-seminar na nakarating na ako ng ball, sa mga ako na bata. Yung mga lugar talagang limited sa tubig, dapat talaga yung matitibay sa drought ang itanim. Ang itanim. Yung coconut, yung mangga. Pag mahina sa tubig, huwag kang magtanim. Dahil tingnan nyo Sambales, limited sa tubig. Pero ang sasarap ng mangga. Sampalo. Ang sasarap ng sampalo dyan. Ako po si Tess Facon, Administrative Officer and overall program. Nag-handle ako ng mga overall program po ng KDF, like yung sa eye center, prosthetics, ENT, and CLEP. And yun nga po, na alis na sa akin yung sa livelihood, dahil kay Ma'am Sylvia na nakafocus, kaya nakafocus ako for the health program po ng KDF. At saka at the same time for the finance and administrative work po sa KDF po. And yun nga po, yung sa eye center, ako po yung nagmo-monitor for our daily operations sa eye center, like how to, yung i-manage yung sa mga nurses, yung sa OPD namin, schedules ng mga doctors namin, and also yung sa mga pasyente rin, yung sa mga caller ko, minomonitor ko ilan yung per the week na surgery natin. Ma'am Tess, ang tanong ko lang, ang dami mong ginagawa, busy ka, and yet meron ka ring disability, hindi ka nahihirapan? Actually, sa naman po, yung disability ko, hindi ko na po nakikitaan na nagiging hindrance or sagabal para sa akin. Kasi as more na kinakaya po ng katawan ko, tsaka nung mind ko, yung mga binibigay na task sa akin ni Ma'am Sylvia and also for the KDF, wala akong nakikita nagiging problem po. Yeah. Hanggat may tiwala sila sa akin, sir, gagawin ko po yung makakaya ko po. Yeah. Ako po si Miss Ryan Nikki Deyang. Okay. So, yung hawak kong program po is yung sa optical, yung sa third floor kanina. So, pag Tuesday and Friday naman, dun sa kabila kanina, yung sa ENT.
Tapos kapag may cleft, napupull out din as assist sa mga doctors. Hindi ka napapagod, ma'am? Ang daming pasyente? Hindi po. Multitasking po. Multitask talaga. Opo. Ito talaga dapat malakas yung dedication sa work kasi Opo. sobrang mapagod. Yes po. Hindi po pwede yung isa lang yung hawak. At bawal sumimangot, ma'am. Yes po. Matatanggal ka sa work. Mapapart. Kahit napagod ka na, makasmile. Okay. Yes po. Ma'am, kayo naman po. Yes. My name po is Joyce Ann Medina, Okay, and I'm Ma'am Joyce. handling po the prosthetics department Ito. of KDF. Touching yung pinunta natin kanina, no? Yes po. Na yung isa sa staff ninyo ay rin, dating Dati po namin siyang pasyente. patient. Tapos talaga pong willing siya. Lagi po niya ako tinitext, sinatawagan kung nga daw meron kaming vacant. Kasi talagang gusto niya talaga mag-work sa amin. And then nagkaroon nga po ng opening, naghanap kami ng additional technician. Kaya po, inopen ko po yung kay Ma'am Tess kung pwede namin siyang kuhanin. And then yun po, na-assign po sa kanya yung production po ng such food. Ma'am, gaano kahirap din yung department mo, ang trabaho doon? Actually, ang sa KDF po, maraming trabaho, siguro maraming pasyente. Pero kung gusto mo yung ginagawa mo, hindi naman po yun yung mako-consider na mahirap eh. Masaya nga po eh. Masaya sir kapag lalo na makikita mo yung mga pasyente na tuwang-tuwa sila, naglakad sila, lalo na po sa department namin. And syempre, nandiyan po yung mga technician ko. Oo, di ba? From nakasaklay to Yes. nag-iisa na siyang lalakad. Yun po kasi ang goal namin na paglabas po niya sa amin, hindi na siya naka-wheelchair. At least man lang for a week, nakasaklay, naka-walker. Okay po yun sa amin. Pero after that po, yun ang goal namin na makapaglakad siya. At least sa inyo, ma'am, nakangiti ka pag naglakad yung pasyente, malayo na matanggal kasi hindi kasi simangot. Oo nga po. Masaya sir sa amin kahit na maraming kami pasyente. Yes, thank you, ma'am. Okay, sir. Ang pinaka vocal magsalita. Actually, sir, 33 years ako sa Middle East. Nag-resign akong 2012. Early morning, alas 4 or alas 3 ata, narinig ko sa radyo si Ma'am Sylvia nananawagan na kung sino yung kahit kapirasong lupa, kahit na 500 square meter, 1,000, pwedeng sumali sa programa niya. So, nag-form kami noon, 3, yung sa Laman, tapos sa Beach, saka sa Mushroom. Pero ang nag-move forward yung sa Laman. Yun, ganun. Tapos nangiram kami ng farm, hanggang dream namin magkaroon sariling farm. Yun, nabili namin muna, 4 hectares lang muna. The following, yung 2 hectares. Ako ang unang pumasok dito, 2 lang kami. Ang talayib dito, kahit 3 di pa lang ang layo mo, kausap mo yung tao, di mo nakikita. Ganun kakapal yung Ganun talayib. kakapal? Daming ahas. Yan yung Maraming ahas. yung in-interview mo, kung hindi nakabota, wala na yun. Matagal nang patay sana. Yung ganon. Tapos ako nagbakod ng 6 hectare na yan lahat. Tapos pinapatag namin, ganon. Ngayon, hanggang sa kung saan ako pinadala ni Ma'am Sylvia ng trainings. Seminar, training, sa Davao, sa... Minsan kasama ko pa siya sa Makati, nag-training kami. Magkano bayad namin? 5-5 bata, bawat isang ulo para matuto lang kami. Kaya yun, hanggang na-hire namin si Johnny. Yan. Dati akong tinatawag ng manager, kaya lang dahil nga matandaan ako, medyo nakakalimutan ko na, ma'am, i-transfer niyo na po kay Johnny dahil makakalimutan niya ako. Minsan kasi sir, naglalakad ako, nalalampas ako sa pinupuntahan ko eh. Tapos babalik ako. Sabi ko, Johnny, kunin mo na kay ma'am yan, hindi ko na makakuha niyan. Yun po, ganun lang nangyari, pero so far, yung pinase-seminar na sa amin, natatandaan ko pa naman, kaming dalawa, nag-join kami. Yung ito nga, na-develop namin. Kasi at least may kasama silang parang lolo rito. Alam nyo sir, kung walang luma, walang bago eh.
So, kahit sabihin na natin luma na, kailangan pa rin natin ngayon. Kagaya yung minsan may gamit sila, hindi nila alam sikapin. Mamaya gagamit na naman sila, magtatanong na naman sila ng gamit. Ayun, yung mga parang tatay ba sa bahay? Yung mga anak mo, basta taga-sermon. Oo. Ganyan man. Ayun ang trabaho ko na lang ngayon dito. Pero ako nagsimula sa agriculture sa livelihood ng Sir, sa tagal mo na dito sa foundation, ano yung pinaka-tumatak na achievement mo? Ang pinaka-tumatak na sa utak ko talaga, pag mayroong, lumindol po sa Davao, niyayakap ko nang inilalabas, sabi niya, Nor, si Fuentes Pinas, balikan natin, baka mamatay. Ma'am, kanya-kanya na pong survive ito. Niyakap ko na siya, isusuot ko na sana. Salamin sir, ang tataas, mataas pa dyan. Gumaganon yung building. Sipin mo, pag nabasag yun, matatabunan kami. Ay di wala nang KDF ngayon kung yun ang hindi ko malilimutan sa buhay ko. At saka pa rin natin si Fuentes Pinas. Opo, binalikan pa rin namin yung hagdanan, gumaganyan na. Sabi ko, ibang klase itong si ma'am. Pumunta kami sa hotel, sa Go Hotel. Sabi ko, ma'am, pahinga po ko. Hindi ako natulog magdamag. Basta umuga yung building, nandun ako sa pintuan. Sabi ko, pag hindi nagbukas to, sisipahin ko yung pintuan para makuha ko siya. Yung aftershocks. Alas 6, alas 5 ng umaga, nasa airport kami. Sabi niya, Nor, umuwi na tayo, hindi na tayo pwede dyan. Sabi niya, yun ang hindi ko malimutan. At saka ang isa pa, sir, ang hindi ko malimutan sa kanya, yung misis ko nagkasakit. Siya lahat ang gumastos. Hanggang mamatay siya, hanggang iburol, hanggang ilibing, pumunta pa siya. Ayun. Kahit tingin niya itong isa kong kamay, bibigay ko. Dalawa. Oh, dalawa. Pati pa, isama ko pa. Ayun. Ito, 17 years. Ayan, sir. Sige po. Sir. Opo. Ito, engineer. Jess Sama. Ayan. Engineer Jess. Yes. Alam mo, 17 years na akong utusan dito. Pag merong lahat ako na tinatawag nila. Pero masarap na dahil nakakatulong ako. Opo. At marami rin akong natutulungan dahil sa yung mga malapit sa akin, nagpapatulong pag may kailangan silang magpagamot sa mata, may kailangan ng dahil malakas ako kay Ma'am Sylvia. Pero mo, 17 years. Pero mo, sa Rotary, kasi ka-tie up din namin ng KDF sa Rotary. Nagdo-donate din kami sa Rotary. Pero alam mo, it was during his term, nag-donate ng 10 million worth of equipment. Term niya pala yan, sir. Nag-governor kasi ako sa Rotary. Tapos, malapit sa puso ko ang farming. Dahil lumaki ako, bata pa ako, sa bukid na ako. Magsasaka ang mga magulang ko, kaya bata pa ako, nagsasaka na ako. Pagka tagulan, nagtatanim kami ng palay. Pag tagaraw, nagtatanim kami ng gulay. Nakapagtapos ako ng college, hindi ako nakakapaglaro dahil hindi ako naranasan makibarkada. Dahil pag-uwi ko, tutok ako sa bukid. Kaya naiinggit ako kung minsan, nag-ano ko sa bukid, yung mga nagbabasketball, nagpapasyal. Kaya ang farming ay malapit sa akin. Pero sa ngayon, ako ay engineer. Kaya lahat ako ng kailangan nila dito, ay ako ang gumagawa. Ngayon may bagong building kami itatayo doon sa sa MVP, sa likod ng MVP. Apo. Ngayon naman may tinatayo akong isang malaking building dito para sa manure. Manure na So in all, sa 17 years ko sa Rotary, 17 years na rin ako sa KDF. So tumanda na rin ako dito. Sa alam mo ang kinikita ko rito ay isang tasang kape. Walang bayad eh. Walang tinapay ng sir.
wala man lang tinapay, kahit sausaw mo lang sa ano. So yun ang masarap dito. Nagtatrabaho ka, nakakatulong ka. Yun ang pinaka ano ng KDF at ng Rotary. Engineer, ano yung motivation bakit for the longest time ginagawa nyo ang charity work? Alam mo, kasi sabi ko nga sa iyo, nung bata pa ako, nakapag-aral ako dahil sa farming. Tapos nung nag-aral ako sa Manila, nagtatrabaho ako sa construction. Yung naging boss ko sa construction ay inalagaan ako. Kasi nalaman ko nung huli, kaya pala siya naging engineer ay dahil mahirap din siya. Naging labor siya, naging tagahugas siya ng plato. Nung makita niya akong nagsusumikap ako, kahit wala akong pera, ay tinulungan niya ako. Kaya hindi ko makakalimutan yon. Kaya nasa puso ko at sa kaisipan ko yung kung ano yung naitulong sa akin nung ako ay nangangailangan, ay itutulong ko rin sa mga kababayan ko. Sir, pwede mo natin malaman ang pangalan ng boss mo na tumulong sa'yo? Engineer Montesillo. Oo. Nasa Amerika na siya ngayon at hanggang ngayon hindi ko siya makalimutan. Nung nag-aaral ako, nasa Amerika na siya. Pinadadalan pa rin niya ako ng allowance. Nagsusulatan kami. Napakabait na tao. Kaya maswerte ako at natagpo. Hindi ko makakalimutan yun. Kaya iyon na yung naging swerte ko ay binabahagi ko rin sa mga nangangailangan. Kaya ako napunta sa Rotary at napunta rin ako sa KDF ay nasa puso. Wow. He's from Bacolor. From Bacolor, From sir. Bacolor ako. Kaya kilala kita. Pinapanood ko yung mga vlog ko with Mayor Hizon. Oo. Hindi lang Pinanood niya yung ano ninyo, with Dison. vlogs ninyo nung nasa Sa US. US kayo. Kaya sabi ko, sana dalhin din ako ni Jomar sa US. Mayor. In-interview niya si Mayor Jomar. Kaibigan niya. Mayor siya palagi ko siyang nakakasama sa mga charity work din. Na ano. So this time up to siguro hanggang sa tumanda na kami ni Magnor ay hindi na mawawala sa amin yung charity. Hanggang sa tumanda na kami, ako matanda na pala tayo. Okay, ma'am. May message ba kayo sa audience natin? Marami pong nanonood sa atin and I'm sure may inspire sila doon sa mga ginagawa ninyo na, di ba, NGO, pero yung nagagawa nyo higit pa sa nagagawa ng, sabihin natin, gobyerno, di ba? Nakita mo naman lahat yung mga kasamahan namin, paano hindi kami uunlad, ang sisipag, kuno. No? Ang tuwa-tuwa sila. Hindi, masisipag. Ang message namin, totoo yun. Kaya kami natutuwa pag nakikita namin yung result. No? Yung cataract, kung papakataract ka, 85,000 easily, ito walang babayaran. And nagpapasalamat kami sa PhilHealth kasi at saka yung kung ano man ang sinabi ng PhilHealth na allowed lang kaming i-charge, yun lang ang china-charge namin. At napakalaking pasalamat namin sa mga doktor. Kasi biro mo, magkano lang ang bayad ng PhilHealth dun sa binibigay sa doktor. At saka yung board namin, sila pa rin. Original na the founders ng KDF, sila pa rin. Kaya napakaganda ng samahan ng board at saka nakikita nila na ang sisipag namin. Alam mo naman si Sir Manny Pangilinan, malumanay magsalita. Nung sinabi namin, bumalik na kami during the pandemic, sabi niya, may target naman, no? Oo, sir. Pwede nyo dagdagan every... Oo, sir, dadagdagan namin yung target. So, may ganong expectation ang board na dagdagan para mas marami pang matulungan. And lahat naman sila nagpo-produce according to the targets that we have set.
And paano naman kami hindi uunlad with volunteers like Engineer Jess Sama, our board, and then of course, ayan, mga kasamahan namin. Masaya kami. And sana bigyan pa tayo ng Diyos ng maraming panahon na yung talagang gusto nating ma-accomplish mas pa, no? Especially sa agriculture because it takes time. And maraming salamat kay Sir Manny Pangilinan. Another building ang pinapatayo namin sa likod para naman mas maganda and comfortable. And we are looking forward to our environment projects. At ang umpisa nun will be our planting of mangroves. Wow, this exciting year. Yan, Yeah, very exciting. You know what anong silbi ng mga mangroves, no? It saves and helps, and it also provides livelihood. So thank you, Buddy. Yes, I've been looking forward to your interviewing us kasi kasamahan ko siya sa TRC, 22 years old pa lang siya. First job niya, kasamahan na namin. Ganyan din ang nakikita kong spirit that we have here in KDF. Thank you. Ma'am, gusto ko rin magpasalamat sa iyo. Actually, looking forward ako na mangyari itong interview na to kasi sabi mo nga, kami yung mga bagong graduate noon, pumasok sa TRC. Kayo mga big boss namin, hindi nga kami nakakalapit sa inyo. Kasi mga big bosses. Bata din Pero ako ngayon, di ba, may nagkaroon ng privilege ako na makausap si ma'am ng ganito katagal, ganito comfortable. Ayan. So talagang nakakatuwa, ma'am, yan. Itong experience na to. And sana more collaboration, ma'am. Yes, yes. Opo. Kanina, you gave us an idea. We will definitely do that and pick it up. Doon naman namin napupulot ang mga ideyang ito mga ganyan. So, yung mapupulot mong mga ideas dun sa iba mong in-interview, ipasa mo. Pwede rin natin, di ba? Dami niyang in-interview Napapanood niyo? Panoorin niyo. Si, kanina pa bulong ng bulong sa akin. Big time yan, big time yan. So, thank you very much. And salamat din sa kanila lahat. Salamat po. Ma'am Sylvia, may konting ibibigay lang po ako sa inyo. So, ikaw pang nagbigay. Opo, ito ay pili nut. Galing po sa mga na-feature din namin. Tinutulungan din namin sa i-promote si BFF. At saka po si Yamang Bukid. Nabibili na po ito sa lahat ng Mercury Drug at lahat ng SM supermarkets. Wow, thank you. Thank you, ma'am. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.